nakapalibot na po ang mga anghel. Anytime, si Jesus na po ay magsasabi, I will go. The Father will say to him, okay, you may go, get your believers. Anytime now. Hindi ko na po talaga, kagabi po nagsha-shower ako. Ewan ko. Sabi ko, Lord, hindi ko po mapaliwanag bakit parang compared 10 years back, 10 years ago lang po, Panginoon ka po. Tapos ngayon, parang ang laki ng nagbago. Teka kako po, Lord, hindi kaya dahil doon sa nagdaang pandemya? Siguro may faktor yon, pero hindi. Kasi nung inaral ko yung mga pangyayari sa mundo, nakita ko po yung pagbabago ng behavior ng mga tao. Actually, panay tayo sa Israel, panay tayo Antikristo, panay ganyan. Alam niyo po ba, maging mga ugali at asal ng mga tao, mga interest ng tao, mga gawain ng tao sa huling panahon na ito, ay sinyalis din po ng second coming ni Jesus Christ. Totoo po yan, nakalagay po yan sa Biblia, magiging palalo ang tao, magiging maibigin sa salapi, maibigin sa sarili. At yes, in general po yan, talking about in general, at ang masaklap po kahit believers na pinsan kahit papano, nawiwindang pa rin dyan o nadadarang. But I'm not saying na para sa believers yon. Of course, yan po ay talaga sa mga hindi mananampalataya, mga walang interest sa Diyos. Matagal ko na pong sinasabi sa inyo yan. Tumitindi yung kabuktutan, tumitindi yung mga bagay na ipinagmamalaki nila, maski mali. Yung mga mali, pinapaging tama. Yung mga tama, pinapaging mali. Ngayon, pagsabihin mo na mali yung ginagawa nila, magdarandam pa sila, magagalit sila. Okay, that's foolishness. But wait a minute, that is the end times. Kaya ako naniniwala ako, napapalibutan na ng mga anghel ang mundo, and anytime now darating na ang hari. Kaya alam nyo, natatandaan niyo po yung Sodom and Gomorrah nung panahon ni Lot, di ba? Alam niyo po ang mga pangyayari doon na yung kasamaan ng tao, kabuktutan ng tao, umabot po sa sukdulan na kung saan God cannot tolerate it anymore. Na nagpasugo siya, nagdala siya ng mga angel doon. Napanood niyo ba yung The Bible series? Ang ganda ng illustration doon. I have DVDs of that. Pirated yung iba, pero okay lang. Alam niyo, no? Sabi doon, kung merong 10, ganito na matuwid, gunawin mo pa ba? Hindi. O merong isa, napunta nun sa isa, hindi na rin. Pero kaso wala nga. Di ba? Kaya, yes, naniniwala po ako, halimbawa, ginuno yung Sodom and Gomorrah. Di ba? Ginuno yung Sodom and Gomorrah. Pagkatapos, nandyan din yung kay Noah, ginuno din ang mundo. Pero nandun talaga yung punla ng kasalanan eh. Dahil right after that, sumigi uli di ba? Sumigi uli. That's why the solution is only one person, and that is the Lord Jesus Christ. Higit kailan pa man, makinig po kayo sa akin, makinig kayong mabuti. Higit kailan pa man, Jesus needs, or should I say, the world needs Jesus. We all need Jesus. Higit kailan pa man kailangan si Jesus ng mundo. Right now, hindi bukas, hindi sa makalawa. Now na. Okay, so huwag kayong magtaka sa kabuktutan ng tao, kasamaan ng tao. Minsan, pag ginawan tayo, halimbawa tayo mga believers, talaga naman mga believers tayo. Yung kapatid ko, mananampalataya siya, nasa New York City, USA, sa Amerika. Sabi niya, Kuya, I'm wondering, maski gawaan ko ng kabutihan, ito yung office mate ko, ganun-ganun, bakit masama pa rin parang iba pa rin ang ugali niya? Hindi naman daw sa kanya, kundi sa ibang mga tao rin doon na ka-opisina. Sabi ko, believer ba siya? Oo nga no, sabi niya. Oo nga pala, hindi pala believer yung kaya ganun. Sabi ko na makinig kayong mabuti sa akin. Huwag kayong umexpect na magbibigay ng mabuti ang unbeliever sa inyo. No way, never in a million years.
Para kang sumusuntok sa buwan, sumusuntok sa hindi mangyayari yun. Sabi ng Biblia, see how the world hates you because it hated me first. Si Jesus Christ ang nagsasalita nun. Tandaan niyo yung kanyang hinuhugasan ng mga paa ng disipulos. Yung mga mababahong paa ng disciples na hinuhugasan niya. Diba? Kaya ko ito ginawa sa inyo upang ipakita ang isang halimbawa. Tapos doon niya sinabi, huwag kayong magtaka kung kamumuhian kayo ika ng daigdig. Diba? Dahil kinamuhian niya na ako. Hanggang ngayon, kapag ka pinipreach ang pangalan ni Jesus, especially sa New York daw, sa bansang Amerika, karamihan, hindi lang po sa Amerika, kundi maging doon sa mga ilang mga naglalakihang mga syudad na nagpa-practice ng mga hindi tamang gawin. Galit na galit sila. Ayaw nila sapagkat pag tinanggap ng isang tao si Jesus Christ, magbabago lahat sa kanya. Magbabago ang interest niya. Magbabago ang pananaw niya. Kaya sabi ko, now na, panahon na, lagi na. Pag inabutan ng rapture, syempre tayo, wala tayong problema. Papaitaas tayo anytime. Yung mga maiiwan, hindi lang nila alam yung kahihinatnan nila rito. Ang tindi. Hindi po yan biro. That's why meron nga pong pangangaral na ganito. Ngayon, minsan pinagtatawanan pa tayo. Fine. Alam niyo yung mga taong naiwan dun sa arko ni Noah, pinagtatawanan si Noah Nabubuwang si Noah. Sabi nila kasi, nagtatayo ng arko, gayong antindi ng sikat ng araw. O, diba? Hanggang pinadala na ng Diyos yung ulan na hindi tumigil, na nag-cause ng baha. Malawakang baha sa buong sandaigdigan. At nawala ang buong sang nilalang. Pero, nakaligtas ang 8 tao sa pangunguna nga po ni Noah. Pero, dumating uli ang pagdami ng tao at ang pag-usbong muli, o should I say, at ang paglago uli ng kasalanan. Dahil ang kasalanan po problema talaga. Pero ang focus na po natin ngayon ay hindi na yung problema, kundi ang solusyon sa problema. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him will not perish, but will have everlasting life. God bless.